may isang mag-asawa na matanda na. Ngayon, mayroon silang 3 anak na successful na sa buhay. At hindi lang successful, kundi sobrang napakayaman na ng kanyang mga anak. Ngayon dahil Pasko, marating yung Pasko, nais ng kanyang 3 anak na regaluhan yung kanyang magulang. Ngayon, naisip ng panganay na regaluhan ng kanyang magulang ng bahay. Hindi lang basta bahay, kundi malapalas yung bahay na nagkahalagang $100 million. Laki. Di nung matapos na yung bahay na pinagawa, pinapunta na daw yung kanyang magulang, yung kanyang nanay at tatay. Ngayon, nagpasalamat naman yung magulang. Chinat yung anak. Sabi yung nanay, "Anak, maraming salamat sa iyong regalo sa amin. Sobrang napakalaki, napakagara at napagandang bahay. Natuwa kami ni tatay mo. Pero, huwag sumama yung loob mo kasi gusto pa rin namin ni tatay doon sa may maliit na kubo. Dahil sa sobrang laki ng bahay, di na namin maikot. Tapos minsan, hindi na kami nakikita ni tatay mo. Sa sobrang laki ng bahay. Kaya gusto namin doon sa kubo, natural yung hangin at maliwalas yung paligid." Ngayon, yung pangalawa, naisip niya na regaluhan ng sports car yung kanyang nanay at tatay. Sports car. Nagkahalagang $200 million sports car. High-tech na high-tech yung sakyan. Sobrang bilis pag pinatakbo. Natuwa naman yung magulang. Kaya sinat naman niya yung pangalawa. Sabi nung nanay, "Anak, maraming salamat sa iyong napakaganda at napaka-high-tech, napakagarang sasakyan na binigay mo sa amin ni tatay mo. Kami na may natutuwa, kami na may nagagala. Pero wag sumama yung loob kung hindi namin nagagamit. Dahil mas gusto namin ni tatay mo na mag-bike. Dahil kami na may matanda na, hindi na namin kailangan magpatakbo ng mabilis. At si tatay mo may malabot na yung mata, baka kami kumangga. Kaya mas gusto namin mag-bike na lang at nakaka-exercise pa kami na pagpawisan, lumalakas yung body." Ngayon kami, kaya magpapasaya talaga ngay tatay. Naglakbay yung bunso sa iba't ibang bansa para maghanap lang ng pangregalo. Ngayon, nakakita ng manok. So, hindi lang siya ordinaryong manok. Dahil yung manok ay marunong kumanta. Hindi siya ordinaryong manok. Kaya sabi niya, siguradong matutuwa dito si tatay, si nanay. Dahil yung manok na ito, yung kaya niyang kayahin yung iba't ibang huni ng ibon. Marunong din siyang kumanta, iba't ibang tunog, iba't ibang musika ang kaya niyang gagawin. Kaya dahil sa yung manok ay medyo kakaiba, nagkahalaga ito ng $500 million. Mahal sa bahay, mahal ko. Kaya pinadalaga nito. Ngayon natuwa yung mag-asawa. Sabi ng mag-asawa, "Anak, salamat ng marami sa iyong regalo sa amin. Sapagkat kami ni nanay at tatay mo, tuwang-tuwa sa iyong ibinigay. Dahil yung manok na ipinadala mo, sobrang sarap ng sabaw."
At kami ni Tatay Moy, sinawisa ng nakahigop ng sabaw. Tinola lang pala. Nagtinola lang kayo. 5 million. Tinola lang. So isang pagpapahayag na kung saan what God need us. Ano ba yung kailangan ng Diyos sa atin? Ano ba yung dapat nating ibigay sa Diyos? Ngayong linggo, pag nagdiriwang natin ang Epiphany Sunday, kung tutusin, yung Epiphany is the last day of Christmas. It was the manifestation of God o yung pagpapakita ng Diyos, hindi sa mga Hudyo, kundi sa mga Hintil. So, ang simbahan nagsiselebrate ng Epiphany every second Sunday after Christmas or first Sunday of the year. So, kahit anong petsa yun, basta first Sunday. Pero yung sa kalendaryo, yung Epiphany is tuwing ika-6 ng January 6. Pero yung petsa kasi ay yung date nagabago-bago ng araw, kaya nag-stick ng simbahan na every first Sunday ng January ay it was the Epiphany Sunday. Kaya tinatawag na hindi man Epiphany Day, kundi Epiphany Sunday. So, ang Diyos ay nagpapakita doon sa mga Hintil, hindi sa mga Hudyo na kanyang unang pinili, upang makibahagi o makabahagi ang lahat sa kaligtasang kaloob ng Diyos. So, outside the Jewish culture o outside the Jewish family, labas sa lahi ng mga Hudyo, ang lahat doon ay tinatawag nilang Hintil at tayo bahagi ng mga sinasabi ng Hudyo na Hintil kasi hindi naman tayo Hudyo. Kaya sa pagpapakita ng Diyos, sa muli niyang pagpapakita at pagpapahayag, nagpakita siya at nagpahayag siya ng kaligtasan doon sa mga Hintil. At ipinatunayan ng Diyos na lahat ay makakatanggap ng kaligtasan kahit anong lahi mayroon ka. Lahat makakatanggap ng kaligtasan kahit anuman ang estado mo sa buhay. Pero ang tanong, ano ba yung hinihingi ng Diyos sa atin? Ano ba yung kailangan ng Diyos sa atin? Hinanap ng mga pantas ang Mesiyas sa pamamagitan ng yung star. Di ba kaya nga pag may Pasko laging may parol, may star. Na sumisimbolo na ipinanganak na ang Mesiyas at itong liwanag ng tala ang siyang gumabay sa mga pantas upang ituro ang daan patungo doon sa kaligtasan. Mga kapatid, nagpapahayag ang Diyos sa atin upang maunawaan natin ang isang bagay. Ang bagay na napakahalaga sa lahat, yung buhay. Yung liwanag ng buhay, yung pag-asa ng buhay. Na sa kabila ng kadiliman at kahirapang binabagkas natin araw-araw, palaging may Diyos. Palaging may Diyos na pipilian kang ipagkakaloob sa iyo ang pag-asa. Palaging may Diyos na narayan sa iyo upang samahan ka at gabayan ka, sapagkat nung nakita ng tatlong pantas at nalaman nila ang tala ay gumagabay at nagliliwanag patungo doon sa Mesiyas, nakita nila yung pag-asa. Na sila pala, ang mga Hintil pala, ay mayroon ding kaligtasan na ipagkakaloob ang Diyos para sa kanila. Pag-asa ang ibinibigay at ang tanging regalo ng Diyos sa atin, sapagkat sa pasimula pa lang, tayo'y mahal na ng Diyos. At dahil sa pagmamahal ng Diyos, ipinagkaloob ng Panginoon ang isang napakagandang regalo. Yun ay si Kristo. Kaya sa pagsamba ng tatlong pantas, dinala nila ang tatlong bagay na sumisimbolo sa buhay na mayroon ang lahat. Hindi lamang iilan, kundi mayroon ang lahat. Ito yung panahon na nung sinamba ng tatlong pantas, si Jesus ay sinabi sa ating Ebanghelyo. Pumasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila, nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at hinandog sa kanya ang dinala nilang ginto, kamangyan at ira.
Ang tatlong bagay na ito, mayroon ang lahat. Mayroon tayong material na kayamanan. Ano yung sumisimbolo sa kamangyan? Ito yung panahon at oras. The incense, ang insinso, yung kamangyan ay isang uri ng ginagamit noong unang panahon. Ito'y sumisimbolo na kapag pinapausok, ito yung panahon at oras ng pagsamba. Sumisimbolo ito sa oras at panahon. Ang mira o isang uri ng pabango which is crafted, used by talent and expertise. Ibig sabihin, nalikha ang isang pabango sa pamamagitan ng talento at kagalingan. Lahat tayo mayroon ganito, mayroon tayong talent, mayroon tayong panahon at oras, at mayroon tayong mga material na pagpapalang tinanggap mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, bilang balik pagpapasalamat sa Panginoon, magkaroon tayo ng oras para sa Kanya. At ito yung laging hinihiling sa atin ng Diyos. Na ibigay na niya ang lahat, na ibigay na niya ang isang napakagandang regalo. Ngunit ang hinihiling lamang sa atin ng Panginoon ay isang kaunting oras at panahon. Amen. Amen. Isang kaunting oras at panahon. Sapagkat hindi naman dapat sana na parang baliwala lang ang Diyos sa buhay natin. Sa isang linggo, isang araw lang yun. Sa isang araw, ilan ba ka? Isang oras lang. 2 oras, depende kung maikli o mahaba yung pare mag-sermon. Kung mahaba-haba, ay mahaba din. At saka yung mga material na bagay, ano ba yung hinihingi ng Diyos sa atin? Kaunting material. Ayon doon sa Old Testament. Malakyas, Kabanata 3, talata 10, ibigay ninyo ang ikapu sa templo upang mayroong pagkain mo. At subukin ninyo ako, bubuksan ko ang pintuan ng langit at ibubuhos ko yung mga pagpapala hanggang sa wala nang mapaglalagyan nito. Unti lang. At doon naman sa New Testament, tinuro ni Pablo sa kanyang kalawang sulat sa mga taga-Korinto. Na sinasabi niya ni San Pablo na magbigay kayo ayon sa iyong kalooban. Sapagkat minamahal ng Diyos ang nagbibigay na ayon sa kanyang pagpapasya. Amen. Amen. Sabihin, ang depende sa pagpapasya natin kung anong kaloob na ibibigay natin sa Diyos. Sapagkat ito yung hinihingi ng Panginoon at siyempre yung ating mga talento. Sapagkat ang bawat talento ay kaloob ng Diyos at dapat natin itong gamitin sa paglilingkod para sa Kanya kahit sa maikling panahon. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin wala man tayo madala sa Diyos. Mga kapatid, bago pa tayo tinawag ng Panginoon, mayroon na tayong pagpapalang dinanggap mula sa Kanya. Hindi nangangailangan ng Diyos ng magarmong pagpapasalamat. Hindi nangangailangan ang Diyos ng sobrang mamahaling pagpapasalamat. Hindi nangangailangan ang Diyos na sobrang malaking effort para sa paglilingkod at pagpapasalamat. Kaunting bagay para sa Kanya ay sapat na. Kaya mga kapatid, sana maging katulad tayo ng puso ng mga tatlong pantas. Mula sa malayo, hinanap nila ang Mesiyas upang sambahin at ialay ang kanilang mga sarili para sa pagsamba at pagpapakita ng pananampalataya. Kaya sa unang linggo ng taon, sana maging ganun ang ating puso na katulad ng mga tatlong pantas na sabik makita ang Panginoon. Nasabik makita ang Mesiyas, hindi para humingi, kundi para magpasalamat. Sapagkat nakita nila at naunawaan nila na ang Diyos ay may ginawa na isang napakamahalagang bagay sa buhay ng tao. Ito yung kaligtasan nating lahat. Sapagkat nung dumating si Kristo sa mundong ito, doon din nakita ang kaligtasan. At nung dumating si Kristo sa mundong ito, doon din na ipagpatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Kaya ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, talata 16,
Dahil sa mahal ng Diyos ang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang ang sino mang sumampalataya dito, hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Pag-asa at buhay at kaloob ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang puso ng tatlong pantas ay naway sumasa atin upang sa gayon makita natin ang pagmamahal ng Diyos. Na hindi sana maging dahilan ang mga banta, mga panganib sa buhay para tayo lumapit, kundi dahil tayo may kagalakang hanapin ang Panginoon. At sa ibang banda, huwag sanang maging rason yung kabisihan natin sa buhay. Minsan, lagi natin sinasabing, busy ako, marami akong gawa, kaya wala akong panahon sumama sa Diyos. Wala akong maidala, kaya parang ayaw ko. Laging mayroon mga kapatid na ibinibigay sa atin. Kaya nagliliwanag ang tala sa gitna ng kadiliman upang ipakita sa mga pantas ang katotohanan kung anong mayroon ang Diyos. At nakita nila yon dahil sa kanilang pag-aalab ng pagmamahal at pagnanais na makita ang Mesiyas. Kaya mga kapatid, kung tayo may pag-aalab na pananampalataya at pagnanais na makita ang kaugmamahal ng Diyos, makikita natin ito at ipapakita ito sa atin ng Diyos. Kaya minsan tuloy, hindi natin maintindihan ano ba yung plano ng Diyos sa buhay natin. Dahil hindi natin nakikita ang kanyang kaloob. Dahil malayo ang ating puso sa pagmamahal ng Panginoon. Nga minsan, hindi na natin maintindihan at makikita yung mayroon bang pag-asa sa buhay natin para tayo makaahon sa hirap ng buhay. Dahil sa tayo mismo ay nawalan din ng panahong makipag-ugnay at lumapit sa Kanya. Kaya hindi sana dapat natin laging gawing dahilan na tayo busy, wala tayong panahon, wala tayong oras, dahil napakaunting oras lang ang hinihingi ng Diyos sa panahon ng pagsampa. Huwag natin gawing dahilan na busy tayo sa paghahanap buhay, kaya wala tayong panahon sa pagsampa. Laging may pagpapala ang Diyos, kaya nga nakakapaghanap buhay. Huwag natin ipagpalit ang Diyos sa mga material na bagay upang pati yung para sa Kanya ay hindi na natin maibigay. Amen. Amen. At higit sa lahat, huwag na huwag gawin dahilan ang blessings ng Diyos para magkaroon ka ng rason na hindi makasamba sa Kanya. Amen. Amen. Kadalasan kasi ganun ang ginagawa natin. So, minsan, Lord, pahingi pa ng tricycle. Tricycle talaga. Tricycle. Sa biyahe para makita man lamang. Tapos may tricycle na, masabihin naman, Lord, di na po ako makasimba. Kasi maraming pasahero. Sayang nakita. Gano'n na naman. Ginagawang dahilan ng blessing para magiging ma-justify lamang yung mga bagay na hindi nagawa dahil pinagpalit na ang Diyos sa isang bagay na hindi naman dapat. Mga kapatid, simple lang naman yung kasiyahan ng Diyos, yung presensya at pagmamahal. Hindi siya humihingi isang mga bagay na hindi natin kayang ibigay. Hindi siya humihingi ng mga bagay na pakiramdam niya na nabibigatan tayo. Hindi siya humihingi ng mga bagay na wala sa atin. Amen. Pero tayo ng mga tao, yung lahat ng mga wala sa atin, lagi natin hinihingi sa Diyos. Tapos nakakalimutan naman natin magpasalamat. Araw-araw tayong binubuhay ng Diyos, pero hindi tayo araw-araw nagpapasalamat. Hindi nga tayo minsan nakakaalala at nakaisip na magdasal. At sabihin, Lord, thank you sa umaga. Sino nagdasal kayo ng umaga? Wala. Thank you, Lord, sa umaga. Nagising. Thank you, Lord, sa umaga. Gumising na pogi. Thank you, Lord, sa umaga. Gumising lang.
Thank you, Lord. Gumising akong maganda. Kunting-kunti lang naman. Ilang bisis kayong magdasal at magpasalamat sa isang araw? Isang bisis? Wala. Pero ilang bisis kayong magmura sa buong maghapon? Bakit kaya ang magdali natin magmura pero yung magdasal, anong bira? Isang palatandaan ito na yung puso natin nawawala sa landas ng pagtahak tungo sa pagmamahal ng Diyos. Amen. Yes. Kaya mga kapatid, sana sa unang linggo ng taon ay maging talag ito sa atin at maging kalakasan natin at magbukas ng ating isipan upang maging pantas tayo sa panambahan, sa paglilingkod at pagsisikap na makarating sa ipinangako ng Diyos na buhay na kasaganahan at buhay na walang hanggan. Sa pangalan naman ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po lahat at ating basahin ang sinasampalatayan. Tayo lahat. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at ang lahat ng hinihila at dinihilita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos ang lahat simula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianakin din likha sa isa sa mga Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay isa ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanaos siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria Belen ng ibig tao. Ipinako sa krus sa namalang sa ating mga panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay at ilibig. At muli nabuhay sa ikalawang araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Ang muling darating na malalahati upang hukuman ang mga buhay at mga patay at ang garihan niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon tagapagbigay ng buhay, nagbuhat sa Ama. Sinasamba siya ang nilalahati kasama ng mga anak, nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta, nanalig tayo sa Iglesia, banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sinubatawan ng kasalanan at hinihintay namin ang muling pagkabuhay na manamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Pinasisigla ng halimbawa ng mga pantas, magharap tayo ng ating mga handog at kahilingan sa Panginoon. At ang ating pong itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Ulitin po natin. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Para simbahang bagong Jerusalem, kung saan tinatawagan ng Panginoon ang lahat ng tao sa mundo, nawa siya'y manatiling maliwanag na tanda ng pag-ibig ng panlahat ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Para sa Obispo Maximo at lahat ng mga pinunong espiritual, nawa ang kanilang mga turo at halimbawa ay maging parang mga talang na mamatnubay sa mga tao. Tungo kay Jesus, manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Para sa ating mga misyonerong sisikap na maghatid ng liwanag ng Kristiyanong pananampalataya, sa mga di nakakakilala rito, magtagumpay nawa sila sa paglalangkap ng mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa kanilang kultura, manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Para sa mga kasapi ng iba-ibang ministry ng parokya, nawa sila ay naging mga pampasigla sa ating mga parokya at sa bansa, manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw.
Para sa bawat isa sa ating naririto ngayon, naway sumunod tayo sa paggabay ng salita ng Diyos na pinahahayag ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa First San Dimas sponsor sa magdiriwang ng kanilang kaarawan ng Ashley J. Macaburas, Jerwin Frias, Marisa de los Santos, F.J. de los Santos, at sa kongregasyong ito. Hinggilan ng kapinawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Para sa lahat ng mga migrante at mga mapilitang mga ibang bayan dahil sa digmaan, naway ang kanilang karapatan sa edukasyon na lubhang kailangan sa kabubuti ng daigdig ay maigalang at may pagkaloob ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Sa katahimikan ay dalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, gabayan mo kami ng iyong ilaw. Panginoong Jesus, tulad ng Jerusalem, bumabangon kaming naminingning pagkat sumapit na ang iyong liwanag. Matulad nawa ang aming asal sa isang talang gumagabay sa iba, tungo sa iyong nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo. Sa pamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-isang katawan at pinyagan. Manatilihin natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging nawang sumainyo. At sumainyo rin. Magpatihan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace. Buong nagat ihandog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at umaroon sa kanyang harapan. Magsilpo po ang lahat at ating ihanda ating mga sarili